Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Gusto ko pong simulan ang ating pagninilay sa pamamagitan ng tanong. Ano po ba ang tingin natin sa mga kautusan ng Panginoon? Ito po ba ay pahirap o gabay sa buhay natin? Naitanong ko po ito dahil ngayong linggo, ang binibigyang halaga ng ating mga pagbasa ay ang pagsasabuhay at pagpapahayag ng mga kautusan ng Diyos. Minsan kasi mayroon sa atin nagsasabi na yung mga kautusan ng Panginoon ay isa pong hadlang na naglilimita sa mga kagustuhan natin. Sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Sirach, pinapaalala po niya sa atin na tayo po ay malayang-malaya sa ating pagpili o sa ating mga desisyon. Sabi niya, naglagay ang Diyos sa harapan mo ng tubig at apoy. Piliin mo ang iyong maibigan. Malaya po tayo. Tubig at apoy, ito'y nagpapahiwatig na ang mga desisyon po natin ay umiikot po lamang sa dalawang bagay. Buhay at kamatayan. Tama o mali. Sa mabuti o sa masama. Ang tawag po sa atin na we have to choose wisely. To decide wisely. Ibig ko sabihin na piliin, sundin, isabuhay, at ituro ang mga kautusan ng Panginoon. Bakit? Bakit kaya ganito ang disenyo ng Panginoon? Well, ang Panginoon po natin ay matuwid na Diyos. He is a God of order. Ibig pong sabihin, gusto niya na maayos ang buhay natin. Gusto niya na mayroon tayong disiplina. Sa ating gospel, sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid. Makipag-ayos ka sa kaaway mo. Itong mga salitang ito, itong mga kautosang ito, ay isang paggabay po sa atin na mamuhay tayo ng maayos, na magkaroon tayo ng maayos na buhay. May disiplina ang maayos na buhay. At tayo'y tinatawag na sundin, isabuhay ito, at ituro ito para makapamuhay tayo ng maayos at ganun din naman ang ating mga kapatid ay makapamuhay ng maayos. Remember, ayon po sa Salmo, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ako po si Father Banet. Muli pinapaalalahanan tayo ni Jesus na malayang-malaya po tayo sa ating mga desisyon. At tinatawag po niya tayo na piliin ang mabuti, tama, at buhay. At ituro ito sa iba nang sa ganon, maging mapapalad tayo sa mata ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo.